Amen. Glory to God, sapagkat tayo po ay binigyan naman ng pagkakataon ng Panginoon na tayo po ay makakarinig ng salita ng Diyos sa pagpuri sa Kanya. Sapagkat napakahalaga po nito, naputol na microphone, na sound pala. Okay, so, amen. Ang ating pag-aaral ngayon ay tungkol dito sa related po dito sa mga ina. Sino po dito mga ina? Amen. Yung mga ina mag-thumbs up diyan sa mga ina kay. Sa tao dito? Bakit ang putol dito? Sabi. Sandali lang ha. Kukunin ko yung microphone na may cord. Okay, ito naman. May isa tayo nga. May dito. Ito naman. Yan. Tayo, nanatili tayo sa old. Yan, di tayo nanatili. Ngayong araw kasi, talaga may cord talaga ang ang microphone. Pero hindi naman natin pansinin yung mga ganun. Ang pansin natin mga kapatid kung ano yung message ngayon sa mga ina. Amen. Yan. Amen. Sino yung mga ina? Amen. Yan. Ako hindi ina ha. Ina. Buksan natin yung ating banal na aklat sa Mark. Mark chapter 14, verse 1 to 9. Mark chapter 14, verse 1 to 9. Alam niyo ba na kapag tayo nakatapos na magpuri sa Panginoon, puspos na tayo sa pag-inig at maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Kapag hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos, ibig sabihin hindi ka nakapagpuri sa Panginoon. Hindi ka nakapag-praise and worship. Kasi kumpleto naman Merong live stream sa praise and worship. Merong live stream sa salita ng Diyos. So ngayon, kung inanto ka doon sa salita ng Diyos, ibig sabihin, yung pagpupuri mo hindi tama. Kaya itama natin mga kapatid. Basahin natin yung Mark chapter 14 verse 1 to 9 sa Tagalog. Sabi dito, 2 araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang libadura. Ang mga punong saserdote at ang mga eskriba ay naghahanap ng paraan upang lihim na may padakip si Jesus at may papatay. Kita mo yan, mga puno ng saserdote. Sinabi nila, ngunit, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. Sino yung mga tao na nagkagulo? Ito yung mga tao na mga wala nang ginawa, mapagkunwari. Nooy, nasa Betanya si Jesus sa bahay ni Simong Kitongin. Samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalisay na nardo. Binasag niya ang sidlan at ang pabango'y ibinuho sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nagkausap-usap. Ano't inaksaya ang pabango? May pagbibili sana yon ng higit pa sa 300 denaryo at may bibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At sinisi nila ang babae. Ngunit, sinabi ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginawa niya ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras na inyong ibigin ay magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kanya. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa aking mga kapatid na narito ngayon. Salamat po sa minsay ibibigay po sa amin. Apart from you, we can do nothing, Lord. Kaya inihiling po namin na tulungan mo kami, paliwanag mo sa amin, samahan mo kami, gawayan po kami. At ikaw po magsalita ang Holy Spirit sapagkat ikaw po ang Diyos na nagturo nito sa amin. Kaya tulungan mo kay Panginoon na ang salitang ito ay maintindihan po, lalong-lalo na po yung mga makikinig ngayon sa live stream
At iligit sa lahat yung mga hindi nakadalo sa gawain. At yung mga nasa ibang bansa na kung saan di nakaabot ng gawain ng Panginoon. Luwin mo na, Panginoon, ng makarating po sa kanilang mensahe ito. Sa pangalan ni Jesus. Tapos dalangin, to God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Amen. At ang pamagat po ng topic natin ngayon ay The Woman Who Did What She Could. The woman who did what she could. Yan. Ang babae daw na kung saan gumawa ng kung ano ang makakaya niya na gawin. Amen. So sa panahon na yun, mga kapatid, doon sa lugar na yon, difficult days for Jesus. Si Jesus po ay huhulihin na. Talagang inahanap na nila para ipapatay. At leaders plotted his death. Baga nakadili na sila na patayin ang Panginoon. Surrounded by critics and enemies. Nakaikot na sa kanila yung mga kritiko, yung mga kaaway. Nandoon na yon, mga kapatid. Eating with Simon the leper. Sabi sa verse 3. The woman and her ointment. Yung topic natin ngayon, the reaction of those present. Jesus, she has done what she could. Yung babae na ito, mga kapatid, sa verse 3, ay nag-worship sa Panginoon. At hindi naunawaan ng mga kaaway, palibasa, mainit ang ulo, hindi nila naunawaan kung bakit nga ba sinayang ng babae yung pabango, yung perfume. Alam niyo ba kung magkano ang presyo ng perfume na ito? Yung isang taon na sweldo ng isang domestic helper o OFW, iyan ang price ng ointment na itong gaano kamahal, isang taon mong trabaho. Iyon yung price ng pabango na ito according to the mga commentator sa eskwela, sa Bible school. Iyan, mga kapatid, ang presyo niya. Napakamahal. Kaya nga sinabi ng mga tao na sayang. May bibigay pa ito doon sa mga dukha. Bakit pinasag? Sayang naman. Hindi nila naiintindihan, mga kapatid, yung purpose ng babae ito na nagbigay o nagdala ng pabango na yung tao, buhay pa. Binuhusan niya na. Simple nga naman, kung patay na yung tao na binigyan mo, hindi na ma-appreciate yun kasi patay na. Amen. So kailangan, kung pupunta ka sa patay, hindi yung patay ang sadya mo dahil patay na yun, kundi ang sadya mo doon, yung mga buhay. Iyon dapat, mga kapatid. Kaya maraming taong bulag. 2 Corinthians 4:4, binulag sila ng demonyong, ng Diyos ng sanlibutan ito. Amen. Binulag sila para hindi nila maintindihan o hindi nila makita yung liwanag at kaningingan ng Diyos. Kaya kahit anong pangangaral mong salita ng Diyos, maraming tao, kamag-anak mo na, anak mo na, asawa mo na, nanay mo na, tatay mo na, kaharap mo na, bingi pa rin doon sa sinasabi mong tatay, nanay, pinsan, kapatid, si Kristo ay namatay para sa iyo at siya umakyat at babalikan tayo. Baliwala sa kanya yun at magpipindot siya ngayon ng Facebook. Kunwari, pero nakikinig siya, pero binulag nga siya bulag nakikinig siya. Oh. Same tier, may kausap ako kinakausap ko tungkol sa pagdating ng Panginoon. Ay, kinuha yung cellphone. Panay pindot, pero nakikinig siya. Pero hindi naunawaan. Bakit? Kasi bulag. Kaya tayo, mga kapatid, kayo mga nanonood, mapalad kayo. Amen. Dahil Amen. kayo hindi bulag. Amen. Sino ang bumulag sa iyo? Ang bumulag sa iyo ay yung Diyos ng sanlibutan ito. Sino ang Diyos ng sanlibutan ito? Letter small. Small letter. Diyos. Hindi big letter. Yung Diyos ng sanlibutan ito, walang iba kundi si Satanas, na bumubulag sa mga tao para ang tao hindi makita ang kaniningan ng Diyos at hindi makilala ang Diyos kung bakit nga ba may Diyos at bakit nga ba. Diba? Dalawa lang pipiliin natin, mga kapatid Sa totoo lang, si Satanas talagang Hindi naman si Satanas namimilit magpakamatay ka. Hindi namimilit si Satanas. Mangalunya ka. Hindi siya namimilit. Nangaalok lang siya. Nangaalok lang siya. Pero ang Diyos, nagsabi ang Panginoon, seek ye first the kingdom of God,
in His righteousness. Sino nauna? All these things shall be added unto you. Sino nauna? All these things or righteousness? Diba? Nauna yung His righteousness. Ibig sabihin, ranging righteous ka muna, bago in all these things shall be added unto you. Nakuha niyo ba? Amen. Kayong mananonood, itawan niyo muna yung kape niyo. Huwag muna kayo kumain. Napakasarap itong pagkain na ito. Magbibigay buhay ito sa inyo. Seek ye first muna. Seek ye first the kingdom. Kingdom ng Panginoon nandito sa puso mo. In His righteousness, ibig sabihin, righteous. Yabang nitong pastor na ito. Pala mo naman, righteous siya. Okay, kaya nga nagpapaka-righteous tayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, seek ye first. Unahin mo si Lord, pagkatapos, sumunod ka sa kanyang kalooban, hindi doon kay Satanas. Amen. Di ba? Hindi naman si Satanas pili magano. O sige, papatayin kita. Hindi makakapatay si Satanas. Hindi siya pumapatay. Ikaw ang pumatay sa sarili mo. Bakit? Kasi ginusto mo yung kasalanan eh. Oh, ginusto mo yung kasalanan na magnakaw. Ginusto mo yung kasalanan na na kung anong magtago. May kaso ka, magtatago ka. Ginusto mo yun, di ba? So, mamamatay ka talaga. Pero hindi Satanas pumatay sa'yo. Ikaw mismo, sarili mong pumatay sa'yo. Bakit? Pinili mo yung mamatay kaysa mabuhay. Kung gusto mong mabuhay, piliin mo yung kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Di ba? In His righteousness. Lumapit ka sa Diyos para maging righteous. Kapag sinabing righteous kasi, hindi yung banal. Ay ba kasi, kaya hindi maunawaan kasi ang akala nila sa banal, ganun no. Kung ganun, napakintindi mo sa banal, nakasuot ka pa ng puting, haba-haba, eh di para kang multo, di tatakbo yung tao. Di ganun ang banal mga kapatid. Ang banal, hindi ganun paglumakad. Ang banal, hindi ganun lumakad. Banal ako. O di, multo ka. Hindi ganun. Ang banal, hindi nahahalata yun. Nahahalata yun sa kilos niya at sa pamumuhay niya. Yan ang banal. Ba? Amen. Righteousness mga kapatid. Hanggat hindi mo inuuna yung righteousness and all these things, hindi darating sa'yo. Pansin mo, pag lumalapit ka sa Panginoon, di ba? Magda-righteous ka na ngayon. Anong dumarating sa'yo? Minsan matitinding pagsubok. Kasama yon in all these things, shall be added to you. Matinding pagsubok at mga blessing. Yes, amen. Pero araw-araw, magpakabanal ka, sabihin ko sa iyo, araw-araw din may blessing ka. Ganon yun. Araw-araw yun, mga kapatid. So, the woman in her ointment. Tell me yung verse 3, mga kapatid. Verse 3. Nooy nasa Bitanya si Jesus. Sa bahay ni Simong Kitongin. Nasaan si Jesus? Sa bahay ni Simong Kitongin. Ikaw, pag nalaman mo, ay may lagnat si hindi ako pupunta doon. Baka mahawaan ako. Si Jesus mismo nasa bahay ni Kitongin, no? Di ba? Samantalang siya kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Mamahaling pabango. Amen. Ito'y dalisay sa nardo. Binasag niya ang sisidlan at ang pabango'y binuo sa ulo ni Jesus. Mga kapatid, that is the true worship. True worship ng Panginoong, ng babae doon sa Panginoong Isus. Amen. Ikaw nanay ka na eh. Ilang bisis ka ng nanay. Ilang bisis na nag-Mother's Day. Kung tutusin yan, Mother's Day, pagan worship yun eh. Nakikiayong tayo doon sa mga pagano. Pero dahil sa kinagis na natin yon, okay, wala namang problema doon. Sige, Happy Mother's Day sa'yo. Pero gawin mo. Ang pinakamagandang mother, yung nagpupuri sa Diyos. Amen. Iyan ang pinakamaganda sa ina, yung nag-aalay sa Diyos ng kanyang buhay. Ang babaeng itong nag-alay siya sa Diyos, mamahaling pabango at binuhusan niya na buhay pa ang kanyang binuhusan. Amen. At yun ay si Jesus. Iyan ang totoong worship mga kapatid. Hallelujah. Ikaw. Di ba nag-worship ka minsan eh? Hindi naman talaga sa Diyos eh. Nag-worship ka dahil parang sabihin mo na makumplito ang gawain ng Diyos. Hindi. Ang totoong worship mga kapatid ay pinakikita mo talaga sa Panginoong Isus. Kaya nung i-rebuke ang Panginoong Isus, noong i-rebuke ang babae pala, si Jesus nang himasok na. At dadaan natin yung mga kapatid. Tingnan natin yung number 1. She did what she could with what she had. Yun yung verse 3. She did what she could with what she had. Some think of what they would do. Some
Some complain. What about what others don't do? Iba, complain na sila. This woman did something. She brought an alabaster box of ointment. This ointment, spikenard, was expensive. She used it to anoint the head of Jesus. Amen. Diba? Amen. Daming tao ang nagreklamo. Complain. Complain ang complain. Some complain about what others do. Bakit complain ang complain sila? Di ba? Kaya antindi mga kapatid, kapag ang ating ang ibang tao nag-aalay ng worship sa Panginoon, nagbibigay siya sa Panginoon, pagkain o anuman, pera o anuman, bibigay sa Panginoon. Yung iba naman ng mga mapagkunwaring Kristiyano, ay sinisilip nila yun. Bakit kaya? Bakit sinayang lang? Bakit kaya? Pinagyayaman lang niya si pastor. Di ba? Pinagyayaman lang si pastor dyan. Kaya nangyari tuloy, sa halip na kalugdan ng Diyos yung taong ito nagsalita, lalong nagkasala. Bakit? Kasi sinabi niya, pinagyayaman si pastor. Pumasok yung inggit, isinaksak ni Satanas sa puso niya, yung kadiliman. Wala na yung ningning at liwanag ng Diyos, di niya na nakita. Bakit? Kasi nakita niya yung material na bagay na si pastor pinagyayaman yan. Kaya nga lagi tayo magpa-righteous lagi tayo magpakabanal. Bakit? Kasi habang ikaw ay araw-araw nagpapakabanal o nagnanalangin, hindi mo makikita yung gawa ni Satanas. Hindi mo makikita yung inggit, hindi mo makikita yung gawa ng kaaway, na kung saan ikaw ay ginagatungan. Ginagatungan ka ni Satanas. Maliwanag ang Biblia mga kapatid. 7:21 ng Mateo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Ang maliligtas lamang ay yung mga sumusunod sa aking kalooban. Kalooban mo yung pagkamatay? Kalooban ba yung mabigti? Kalooban ba ng Diyos yun? Yung kalooban ng Diyos ay may kapayapaan. At ang kalooban ng Diyos, pag sinunod mo, mayroon kang gantimpala sa langit at ikaw ay kukunin, babalikan ka ng Diyos. Pero kung ang sinusunod mo yung mga solsol, yung mga solsol ng Diablo sa'yo, hindi naman nag-a-approve yan Naalala mo yung si Job? Noong sabi ni Satanas sa Panginoon, napakabait ng tao na yan, napakabanal. Ibigay mo sa akin, subukin ko, sabi ng demonyo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon kay Satanas? Sige, sa iyo na si Job. Huwag mong pakikialaman yung buhay niya, ha? O, di ba? Ano sabi? Huwag mong pakikialaman yung buhay niya. Yan ang sabi ng Panginoon. Huwag mong pakialaman ang buhay niya. Kasi ang buhay niya galing sa Panginoon yon. At sa Diyos yon. Anong ginawa ni Satanas? Kinuha si Job, pinuno ng kitong, pinuno ng sakit si Job. Pero yung buhay niya hindi. Kasi ang sabi ng Panginoon, huwag mong papatayin. O, di ba? Hindi namatay si Job, di ba? Hindi pinatay. Bakit? Pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Amen. Kaya ikaw kapatid, pag sinabi ng Diyos, maglingkod ka sa Diyos, maglingkod ka sa Diyos. Amen. Dahil pag oras na ibinigay ka na ng Diyos kay Satanas, dahil na nag-a-approve para mamatay ka, ay ang Diyos pa rin. Dahil sa iyong disobedience. Di ba? Sasaktan ka na naman sa sinasabi ko. Sasaktan ka na naman. Disobedience ka kasi sa Diyos, kaya ka napapahamak. Bakit kapag disobedience ka sa Diyos, natural, obedience ka kay Satanas. Amen. Ang babae ito, nag-obey sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, sabi sa number 2, she did what she could while she could do it. She did what she could while she could do it. Balikan natin yung 3. Yung 3, yung sabi sa 3 kanina. Binasag niyang sisidlan at pabangong ibinuho sa ulo ni Jesus. Yung verse 3. At yung verse 8 naman, basahin natin. Yung verse 8. Ginawa niya ang kanyang makakaya
hindi pa may binusa na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahandog sa paglilibing sa akin. Sino sabi noon? Si Jesus. Jesus. Kaya she did what she could while she could do it. Yun ang sabi niya, some going to do something sometimes. Amen. Some are great tomorrow. People. Some always waiting for the right time. Sabi na, wala daw conviction. She acted immediately. Yan mga kapatid, sa verse 8, she didn't wait until his death. Hindi niya inantay na mamatay ang Panginoong Isus. Hindi niya inantay na mamatay ang Panginoon saka sa bibigay. Diba? Napansin mo pag may namamatay? Doon lang ngayon iiyak yung mga kabag-anak, yung mga kapitbahay. Doon lang sila pupunta. Bakit nagkaganyan ka? Tapos abang umiyak sa pupunta yung kabag-anak na namatay. Ano nangyari sa kanya? Ha? Marites talaga ang mukha. Inahanap ka, bakit? Ano na talaga nangyari sa kanya? Pero tuwang-tuwa ng puso niya na namatay. Tuwang-tuwa siya kasi namatay na nga eh. Ang taong mga chismosa, mga marites, tuwang-tuwa yung pag may namamatay na kapitbahay. Namatayan siya. Wow! Makakapagbarahan naman tayo mamaya. Makakapagmadyong naman tayo mamaya. At hindi lang yun. Makakakain tayo lagi, gabi-gabi. At hindi tayo. Ilang araw kayang buron? Darating ngayon si Kapitan, si Barangay Captain. Sige, bibigyan ko kayo ng 10 araw. Tungtuan naman sila. Ginawa ng negosyo pa tayo. Diba? Ganun ang usong-uso mga kapatid, ang mga kapatid sa Pinoy. Usong-uso yan, mga kapatid. Para pag nakilala mong Panginoon, mawawala na sa iyo yung ganyang gali. So, do what you can for Jesus now. Gawin mo na yung gusto mong gawin sa Panginoong Isus. Dahil habang ang Panginoong Isus ay naririto pa ngayon. Dahil pag ang Panginoong Isus nagsalita na, tapos na, maliligay ang araw. Kinot up na yung mga lingkod ng Diyos. At naiwan ka ngayon. Magsisisi ka. Bakit kaya? Noong si Pastor nag-preach, ini-ignore ko lang ang salita ng Diyos. Bakit kaya hindi ko sinusunod yun? Amen. Doon ka magsisisi mga kapatid. Totoo yan mga kapatid, maniwala kayo sa akin. Amen. Bakit ko nasasabing totoo yung mga kapatid? Kasi na-experience ko yun eh. Na-experience ko yung leading ng Holy Spirit sa akin, yung Panginoon, kung paano niya ako kinakausap. Na-experience ko yun. 3 dekada na ba na ako sa Panginoon eh. 3 decades, 30 years na ako naglilingkod sa Panginoon. So naranasan ko na yung mga hampas ni Satanas sa akin. Naranasan ko na yung mga kapatid. Naranasan ko yun. At kapag naranasan mo yun, meron palang gantimpala ang Diyos sa iyo. Bakit? Kasi nananatili ka sa Diyos. Kaya kung ito ay nakikipag-gira ngayon sa Satanas, patuloy ka lang. Tiyak si mananalo ka. Bakit? Kapag si Jesus ang kakampi mo, panalo ka. Amen. Panalo ka, kapatid, maniwala ka. Kapag si Jesus ang kakampi mo. Pero pag si Satanas ang kakampi mo, kahit marami kang pera, kahit marami kang negosyo, siya, papatayin mo ang sarili mo. Bakit? Kasi stress ka na, depressed ka na. Diba? Mga kapatid, mahirap kalaban ng pera. Yes. Amen. Nahabol mo lagi. Importante ang pera sa akin. Bigyan niyo ako na maraming pera, tuwang-tuwa ko eh. Bakit ako natutuwa? Kilala ko ng Diyos eh. Gagamitin ko yun para sa pagunlad ng iglesia. Amen. Hindi ko gagamitin yun para doon sa pangsarili ko. Bakit? Kasi advance ko nakilala ang Panginoon bago ako nagkapera. Pero kung yumaman kapag tapos, biting ka sa salita ng Diyos, wala kang alam sa salita ng Diyos, mangyayari sa iyo, magpapakamatay ka. Di ba? Magbibigti ka. At pagpipista ka ngayon ng mga marites. Dadalawin ka ng mga marites. Di ba? Kasi yung mga marites, talagang masaya ito kapag may namamatay. Sigurado yan. Hallelujah. Kaya sabi ng isang kapatid, Pastor, buwas-buwasan mo naman yung pananalita mo. Di bawasan natin yung sound. Pero ipapaunawa ko sa iyo. Bawasan na yung sound. Ilan, 4 na cellphone na naka-live stream ngayon eh. Nagulat nga ako nung isang araw. Yung live ko ng Miyerkules, 138 lang, 128 lang yung Miyerkules. Nagulat ako nung Biyernes yata yung 330. Sabi, saan galing yung 200?
Nagpulong sa akin ang banal na Espiritu. May nag-share. Di ba nanalangin ka na halos kung pwede yung 5,000 mo na mga friend, kung pwede lang manood at mag-watch ng iyong live stream. Sabi ko, Lord, salamat, Panginoon. Kaya, sabi ng Panginoon, meron man 2 na nanonood. 2 o 3 na nanonood sa aking live stream. Libu-libong anghel ang magpupuri sa kalangitan. Amen. 2 lang yun, ha? Glory to God. Mm. Yes. Ikaw, kung sumubra ka sa 2, lalo ka pagpapalain ng Panginoon. Bakit? Kasi pinahalagahan mo yung salita ng Diyos. Hallelujah. So, say kind words while people can hear them. Send flowers while people are alive. Di ba? Send flowers while people Wala are nang alive. bulaklak ka, Pastor. Dahon na lang. Dahon na lang. Mas maraming dahon. Yung kapatid natin ngayon nagdala ng chocolate. Sabi ko sa kanya, bakit may dala kang chocolate? Ibibigay natin, pastor, dito sa mga mother. Kaso lang, daming chocolate ito, iba kunti lang yung mother na dumating. So, mapupunta ito sa father. So, ano nangyari mga kapatid? Anong nangyari? Bakit kasi chocolate ang dala mo? Dati-dati naman bulaklak yung binibigay natin sa mga mother. At sabi niya, hindi pastor na papakinabangan ng bulaklak. Ang chocolate, nakakain. Kasi ang bulaklak na naman, pag kinagat mo, wala na. At baka magkasakit ka pa pag kinain mo. So, chocolate naman. Amen. Kaya kayo, kung meron pa kayong time na makarating dito, tiyak makakating din ng chocolate. Pagdating dito mismo sa gawain namin. Amen. Amen. Chocolate. Chocolate nga. Pero, ang sinasabi dito sa pag-uusap natin, yung dati mong binibigyan ng bulaklak, ituloy mo yon kung buhay pa. Pero pagpatay na walang sinabi dito send flowers while people Alive. Ba? Pero mga walang alam sa salita ng Diyos, pansinin mo. Bibili sila ng bulaklak, tapos puntan pa nila yung simenteryo. Tapos, pag alis nila, nakakawin naman yung bulaklak niya doon ng mga Sayang yung magnanakaw. pera. Ay, di sino nang kinabang? Di ba yung magnanakaw? Sayang yung Oh, pera. sayang. Sayang. Dahil sa Laloma. Oh, di ba? Trabaho ng LRT. Nakikita ko yung cemetery sa Laloma. Ako, pag alis ng mga nagdadalo sa papuntod, nanakaw na nila yung yung mga bulaklak sa yung mga pagkain, ng mga handog. Di ba? So, wala rin. Kaya nga, sabi ko sa inyo, buhay pa, ibigyan nyo na. Amen. Tulad ni Jesus, tulad ng babae na ito, buhay pa, binuhusan na ng pabango, di na-appreciate ng Panginoon. Kaso lang itong mga chismusang ito, mga marites na ito, nagsalita. Sayang. Ibibigay pa sa mga dukha, nagkunwari sila. Yan ang pakunwari mga manampalataya, mapagkunwari. Ibibigay sa mga dukha. Ano ibibigay? Sa bulsa mo kami ibibigay. Bakit mo sinabi yon? Ayaw mo yung dukha na mabigyan. Masamang espiritu yon. Kung ikaw ay espiritu na para meron kang burden doon sa mga dukha, yun, espiritong galing sa Diyos yun. Pero kung yung burden mo, kunwari lang sa mga dukha, pero totoo, sa bulsa mo gusto mo ilagay, sa demonyo yung. Bakit? Kasi wala kang burden doon sa mga dukha. Kaya, sabi ng isang kaibigan ko, receive Jesus for your personal Savior. Diba? Tanggapin mo si Jesus for your personal Savior. Pinag-aralan ko yung mga kapatid, yung tinatawag na personal Savior. Ibig sabihin personal. Wala ka nang gagawin, kundi personal lang, sarili mo lang. Ang totoo pa lang pag Kristiyano at pagtanggap sa Panginoon, yung tinanggap mo si Jesus, pagkatapos tutulong ka doon sa mga pilay, sa mga bulag, doon sa mga dukha, magbibigay ka doon. Yan totoo, hindi yung personal Savior. Diba? Yes. Kasi pag personal Savior, ay ang sarap ng buhay mo, sarili mo lang ang gusto maligtas. Diba? So, pag talagang totoo ka talaga sa Panginoon, ikaw ay mayroong burden sa kapwa mo, sa mga lukha, at hindi ka nanghihinayang doon sa kayamanan mo, tulad ng babae ito, na kung saan napakamahal ng kanyang pabango at alabastro pa. Oh, dali siya sa nardo, hindi siya nanghinayang. Ibinuhos niya. Sino kaya bubuhos sa akin dito ngayon? Wala naman akong buho. Ano ako bubuhusan ito? So pag binuhusan ako ng masasayang, tutuloy diretso dito sa lupa. Oh, kasi may buho ka. Oh, di ba? Pag may buho ka,
Talagang mapupuno ng ng pabango yun. Ganun ang ginawa ng babae nito, mga kapatid. Hallelujah. So, act now. Tomorrow may be too late. Act now. Gawin nyo na yun. Gawin nyo na yung ginawa ng babae, mga kapatid. Nang ibig sabihin, ngayon na, act now. Ibig sabihin, maglingkod ka na sa Panginoon. Eh kasi pastor, wala naman ako pambiling pabango. Paano ako mag-act now? Eh wala naman ako pambiling pabango. Wala pa akong pera. Hindi yan ang ibig ko sabihin, mga kapatid. Ang ibig ko sabihin, pumunta ka na sa Panginoon, mag-concentrate ka na sa Panginoon, dahil ang sabi dito, tomorrow may be too late. Amen. Maiwan ka, kawawa ka. Number 3, she did what she could regardless of the critics. She did what she could regardless of the critics. 4 and 5. Kaya natin. Verse 4 and 5. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Ano inaksaya ang pabango? May pagbibili sana yon ng higit pa sa 300 dinaryo. At may bibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Ang sinisisi nilang babae. Diba? Nagchismisa na sila. Samantalang wala naman nga silang puhunan doon. Hindi man nga sila contribute doon. Sa pabango na yun. Binakialaman nila. Diba? Grabe, kapatid. Critics. There will always be critics. Habang tayo'y nagbibigay sa Panginoon, habang tayo nag-iikapo, nag-ooperi sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, gumagawa tayo ng tungkulin natin sa Panginoon, there will always a critics. Some are expert complainers. Oh, di ba? Yung iba expert complainers. Many specialize in finding fault. Naghahanap ng mali. Ako, alam ko yun eh. Kahit ngayon eh, ilan na ang membro ko, hinahanapan pa ako ng butas. Bakit? Hindi nila makain yung aking preaching. Hindi nila makain yung aking tinuturo ng mga parisiyong ito. Nagagalit sa akin. Amen. Pero ang sabi ko sa Panginoon, Lord, hanggat meron akong viewer at listener, hindi ako titigil sa pangangaral. Amen. Dahil libre ito. Glory to God. Yes. Diba? Sabi nga iba eh, wala naman siyang YouTube. Eh, bakit? Kasi lagi siya nangangaral. Eh, ang sakit pa ng magsalita. Oh, di ba? Yung pa si Jesus, masakit magsalita eh. Di ba sabi nga sa Mateo eh, kung nagkasala ang kamay mo, putulin mo. Amen. At tapon. Yes. Kung nagkasala ang mata mo, dugitin mo. Ganon si Jesus mangaral, mga kapatid. Di ba? Wala siyang coating, sugar coating. Wala siyang libadura. Ganon siya mangaral. Ba? Sayang naman kasi yung miyembro, baka umalis, baka tamaan, baka masaktan yung miyembro, baka umalis. Yan yung mga Natatakot artificial preacher. yung nangangaral, di ba kapag salita ng diretso, kasi natatakot, baka umalis yung miyembro. Di ba? Yes, Ganun yung yun mga eh. artificial. Ngayon, dahil yung pastor, umalis yung miyembro, yung pastor natakot na, sa susunod, mangangaral na ako. Ay, papangarap ko lang, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Hindi na expose, tapos na. Amen. So paano maintindihan ngayon ng mga tao yun? Hindi mo in-expose. Expose mo yun. Expose mo yun, word Sabihin mo ang expository noon. Dahil kapag binasa mo lang yung verse, at hindi mo in-expose, wala. Kung titingnan mo naman yung aral ni Jesus dito, tulad itong mga aral ni Diretso, itong mga aral ni Jesus dito, di ba? Tumigas yung mga ulo ng Israelita. Ang ginawa ng Panginoon Jesus, idinaan ngayon sa ano yung tawag dito? Talinghaga. Sa talinghaga. Talinghaga, yun. Glory to God. Kaya mga Holy Spirit, napakabuti. Hindi ko maano, pero may nagsasamay sa sagot. Ginansalinghaga. Kapag ang asin, wala nang alak, Mas mainam na siya itapon. tapos na. Hindi na tayo masasarapan sa pagkain. Ang ibig sabihin pala noon, kapag ang Kristiyano And hindi na naman. ay wala na ang Panginoon sa kanya, wala na siyang saya. Hindi na siya nagkalas. Ganun mga kapatid. Wala na siyang saya. Hindi na masarap. Sige, kumain nga kayo, walang asin. Hindi
Magkape ka nga na walang asukal. Siguro kung barako, yun pwede. Hallelujah. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos sa atin. May specialize in finding fault. Huwag kang hanap ng mali ng nangangaral. At huwag kang hanap ng mali. Pinaghahanap, inapan mo. Hanap ng mali doon sa mga tumutugtog, sa nagigitara, sa nagdrum, sa kumakanta. Hinahanapan mo lagi ng mali. Para, bakit? Sul ni Satanas yun. Tingnan mo. Kung yung kumakanta, nakaitim. Ba? Mother's Day pa naman ngayon, nakaitim. Nagluluks. Yung pastor nakapula. Tingnan mo. Hindi naman siya mother. Di ba? Hindi maganda. Hindi tama yun. Kasi Mother's Day, parang nag-itim siya dahil sinabi, mga patay na natin mga tao dyan dahil nakaitim. Di ba? Huwag mong hanapan ng mali. Ang tingnan mo mga kapatid, yung salita ng Diyos. Amen. Na kung saan ang salita ng Diyos nagbibigay ng buhay. Hindi doon sa pananamit. Hindi doon sa lahat ng iyong naririnig. Makikita. Diba? Finding fault. Ngayon, hanap ka naman ng buta sa akin. Itong pastor na ito, kalbo na nga, bilay pa, pagkatapos ng pagsalita. O, di ba? Butas na naman yun. Naghanap ka. Hindi mo alam ako, nakangiti, at buhay pa rin ako. Ako masaya, mga kapatid. I'm happy. Hindi ako nagkukunwari na ako, kukunwari na ako ng happy. Hindi, ako nagkukunwari. Ito yung masabi ko, kapatid. Hindi ko may bibigay sa inyo yung salitang ng Diyos ito kung ako mayroong malalim na suliranin. Bakit? Kasi yung suliranin ko, ibinigay ko na sa Diyos. Matthew 11:28, come to me, those who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen. Come to me, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Kaso lang hindi ka lumalapit Lumalapit ka pa doon sa demonyo. Kalooban ba ng Diyos hindi ka mag-attend ng gawain ng Panginoon? Kalooban ba ng Diyos hindi ka mag-service sa local church mo? Kalooban ba ng Diyos yun? Hindi, kalooban ni Satanas yun. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. At Hebreo 10:25, huwag mong kaliligtaan ang pagdala sa pagtitipon, sapagkat ang pagtitipon ay ito'y nagpapahalaga sa Panginoon. Amen. Para palakasin yung mga nanghihina. Amen. Bigyan yung kapatid. Oo. Kaya hindi mo ako pwedeng hanapan ng butas yan. Yung kaibigan mo, di ba? Kahit magdahilan ka pa. Kasi pastor, napakahalaga ng lakad ko. Hindi man pinalakas ang Anong halaga ng lakad mo? Mas mahalaga pa ba sa Diyos yung lakad mo? Ang pinakamalaga, wala nang iba kundi ang mag-serve sa Panginoon at magdala ng pabango para basagin sa ulo ng Diyos. At Amen. Ibuhos. maging mabango ang hindi Panginoong basagin Hesus. Sa ulo ng Diyos. ba, Amen. nagalit ka naman sa akin dahil magsalita ako, grabe, pero ang totoo mga kapatid, yung leading ng Holy Spirit Amen. Kailangan itusok ng maigi. Kayong mga nangangaral, pag pinigilan nyo, pag prininuan nyo, nilagyan nyo ng alambre yung usok nyo, o yung kabayo, ilagyan nyo yung bukado, hindi naman kapagsalita ng diretso yun. Hindi naman kapangaral ng totoo yun. Kaya nga nagkawalaan yung mga miyembro ko yung ibang miyembro Hindi nila kayang kainin yung aking pangangaral. Natira lang yung mga matatag ang puso. Pag hindi mo talaga kaya yung salita ng Diyos, lalayas ka talaga. Bakit? Kasi matalas ang magkabilay talin ang salita ng Diyos. 2 Timothy 2:13. Basahin natin. 2 Timothy chapter 2 verse 13. Okay. Wala kasi tayong Orasan? yung babasa. Yung hinahanap ng mga social na mga Kristiyano. PowerPoint. Yan mo na yun. Pipindot tayo. Yung pastor Wala na. kaming Pipindot PowerPoint. mo. Power sa kilikili lang. Pindot. Oh, basa. Power book lang, Yan, gusto meron. panoorin. Kaya lang, yung mayaman sila doon Bakit? Dami lang viewers at daming bayad nila ng YouTube. Kaya yun, meron silang gano'n. Tayo, wala tayo Dito tayo sa old at nagbabasa ng Biblia, hindi tayo gumagamit ng tablet at cellphone para basahin ang Biblia. Dahil ang original talaga salita ng Diyos ay sa Biblia, hindi sa Amen. cellphone. Amen. Diba? Kapag ang Biblia mo nasa cellphone, ibig sabihin, magkasama na kayo ni Satanas. 50 sa cellphone, 50 sa Satanas, 50 sa Diyos. Bakit ka nandyan? 666 ngayon O diba? Ito, wala dito sa Satanas. Alam niya ang sulat, alam ni Satanas ang laman nito. Pero, Nandyan din si mas Satanas magandang sa kasulat. gamitin yung Biblia, mga kapatid. Amen. 2 Timothy
2:13. Ang sabi po dito, kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Si Kristo'y tapat pa rin. Tama? Amen. Manatiling pa rin si Kristo na 2 tapat. Timothy 2:13. Kung hindi ka tapat, sabihin ko sa kapatid, kahit murahin mo pang Panginoon, si Diyos ang tapat pa rin. Si Duterte, di ba? Minumura lang ang Panginoon. Pero tapat pa rin ang Diyos sa kanya. Boy pa rin siya, di ba? Oh. Ganon ka-patient ang Lord. Diba? Kahit murahin mo ang Panginoon, ikaw hindi na tapat, pero ang Diyos ay tapat pa rin. Kasi, Mm. nataniman kasi. Kaya sinabi ito ni Paul, Nataniman kasi ng susul ng kaya nga, away. kapatid, Kaya ang mabait ang tao Diyos. nagganun. Meron tayong freedom. May freedom tayo. Mamimili ka talaga. Anong gusto mo? Sa kaliwa, kanan. Oh. Pag pinili mong kaliwa, kambing ka. Pag pinili mong kanan, tupa ka. Pero pagdating ng judgment, idadaan ka rin sa kaliwa. So, lahat ng sa kaliwa, tatapon sa apoy ng sopre. Oh, sino ang pipiliin mo ngayon? Kaya nga ngayon, sabi nga dito sa pinag-aralan, act now, tomorrow may be too late. Act now. Oh, tama. Ano sabi ng mga kapatid ng mga marites nito? Always worries about the cost. Nag-worry daw sila about the cost. Naalala ko noong 2002. Pwede ko na banggitin ito dahil wala naman dito na yung mga miyembro na nandoon noon. 2002. Bibili kami ng drum set. Sabi ko, bibili tayo ng drum set. Kailangan magandang ating pagpupuri sa Panginoon. Sabi ng treasurer ko, may hawak ng pera. Ay, hindi lang, pastor. Pagpipray muna natin yun. Ipag-pray daw muna yung pabibili ng drum set. Sumagot ngayon yung isang leader. Sabi ng isang leader, ano pa naman ang isip mo yun? Pastor na nga nagsabi na bibili tayo, tapos pagsabihin, pagpipray pa. Saan bang revelation ng Diyos? Sa pastor. Tapos sasabihin doon sa church. Naliwanagan kayo mga kapatid? Amen. Hindi ko chinichismis yun. Gusto ko lang liwanagin sa inyo na baka meron sa inyong gano'n. Yung pastor nagsabi, bibili tayo ng drum set. Bibili tayo ng drum set. Transit na naman. Bibili tayo ng gamit sa church. Ano sabi dito mga kapatid na nung bibili tayo? Always worries about the cost. Saan galing ang worry? Sa kaaway. Kay Satanas. Pag nagwuwuri ka, kay Satanas galing yun. Pagkatapos ng worry, dahan-dahan na yun, lumalakad papuntang depression. Pagdating sa depression, maghahanap yun ng kwerdas ng gitara na ilalagay ka ng leeg. Pagkatapos higpitan niya ngayon, wala nang hininga. Yun, yung mga worry. Galing kay Satanas ang worry mga kapatid. Kasi, sa Panginoon, walang worry. Wala na siyang kasiyahan kasi pagka nag-worry. The joy of the Lord is our strength. Kung Diba? mag-worship ka sa Panginoon. Kanta yun eh. More worship. Ba? The joy of the Lord is our strength. Kasi Walang worry doon. Kapag nag-worry ka, sinusubaybayan ka. may problema ka na. Kapag nag-worry ka, papasok sa puso mo yon. Unti-unting gagapangan yung puso mo hanggat sa iyon magiging kanser. Pag hindi mo natanggal yon. Kapag hindi mo naging kanser yon, maaaring hindi mo makayanan yon, magbibigti ka nga. Papakamatay ka, tatalong ka sa building. Bakit? Kasi dahil sa worry. Sa mga Ginagatong ni Satanas yun. Diba? sa mga James 4:7, diba? Resist the devil and the devil flee from you. I-resist mo yung devil, palayasin ng devil, and flee from you. Verse 8, come near to God, and He will come near to you. I-resist mo ang devil, pagkatapos, papasok ka ngayon doon sa, come near to God. Pag lumapit ka sa Diyos, yayakapin ka ng Diyos at hindi ka mag-worry. Bakit ka nag-worry? Kasi hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pinatay mo na naman yung cellphone. Bakit? Nasaktan ka na naman. Ganon yung mga Kristiyano. Mga Kristiyano mapagkunwari, hindi yan magtatapos ng live stream. Puputulin niya. I-forward natin to. Masakit magsalita sa pastor. Gagapang. Ngayon, pinurward mo ngayon. Pinurward mo ngayon. Nadano naman si pastor, masakit na naman ang salita, tinamaan ka naman. Kasi hindi naman ako doon mag-operate eh. Ang Holy Spirit eh. Kasi ang gusto ng Holy Spirit, baguhin ka. Kaya lahat ng masasama, ang ginagawa mo ngayon, saan ka nanonood ngayon? Doon sa pastor na hindi naman hindi mo naman pastor.
Di ba? Doon ka nanonood. Bakit? Kapag tinamaan ka kasi doon, sasabihin mo, hindi naman ako kilala. Hindi naman ako kilala. Kaya, okay lang akong tamaan. Hindi naman ako kilala. Alam mo kapatid, Amen. mapabago ka lang doon sa pastor mo mismo. Amen. Hindi sa ibang pastor. Yung ibang pastor, bonus lang yun. Pulutin mo yung tamang aral niya, yung mabuti tapon mo. Yes. Hallelujah! Glory to God! She didn't count the cost. Yung babae, hindi niya binilang yung Halaga. price. She didn't count the cost. Amen. She felt he was worth the cost. Amen. Ang feeling niya, wow, ang feeling niya, napakayaman niya. Oo. Tulad ng suot ni Sister Joy, di ba? Amen. Barong. Anong barong? Siyempre, pupunta ka ba naman sa mga mother? Oy, O, di ba? mother siya. Siya yung Para, mother. diba? Bala ko masang natuwa tawagan yung sana mga kagabi. mother. Sister Joy. Sister Joy, dalaga ka. Ngayon, ako naman tatay. Ang mga mother mag-celebrate. Amen. Baka pwedeng pabiling kita ng bulaklak. Yan nasa plano ko eh. Yung pala, Hindi, meron mag- ginawang magtutulad Panginoon. doon. Meron bumili ng chocolate. Di ba? Dumating kanina umaga. Bunso, Hindi na ako saan yung chocolate namin? Tignan mo pansinin mo nagmuri ako ng konti. Sabi ko, wala akong may bibigay sa mga mother. Ano kaya? Chocolate lang. Yung pala, Ikaw yung dala. yung lingkod ng Diyos kasi, araw-araw nagpapakabanal ka. Araw-araw nag-pray ka. Gagawa mo yung Panginoon. Yung dumating ngayon yung isang kapatid natin na may dalang chocolate. Pastor, Para sa mga ito ibibigay natin sa mga mother. Mother yan ah. Oh, bigla akong huminga ng malalim. Hindi ko sinabi sa kanya, grabe talagang buhay ang Panginoon. Thank you. Alam mo, hindi ka naman nagbili na bumili ka ng chocolate. Pero may bumili. Thank you na. Kapag ikaw lagi nagpipray sa Panginoon, Amen. God will make a way. Diba? Amen. When there seems to be no Mapatawa mo way. lang yung mga mother, Ah. malaking bagay na. Kapag pinili mo ang kalooban ng Diyos, Amen. ang pagpapala dadaloy sa'yo. Amen. Lagi kang masaya. Amen. Oh, mapansin mo na mamalengke ka, nakipag-usap ka sa inchik, nakangiti ka, at kumakanta ka pa ng worship. Yes. Di ba? Amen. Minsan, na may bumili ako ng Hindi yung na sabi ko nga, naawa yung sa akin yung yung gagawin niknik namin na. na nadatdakan, yung tainga ng baboy. Napakanta ako doon sa may harap ng bilihan ko. Ganun pa rin. Alam mo yung nakanta ko, hindi ko maintindihan, napakalakas ang busis ko dahil naka-earbad ako eh. This is the day that the Lord has made. Mia, sabi sa akin ng milihan ko, sabi ko, hindi nung bayad o. Mia daw, narinig yung kanta kasi, akala yung salita ko sa kanya. Minsan kasi mga kapatid, di mo na malayan, ikaw pala yung maawit na sa Panginoon. Amen. Amen. Tandaan nyo kapatid, kapag ang Panginoon ang inaawitan natin, tayo po ay pinagpapala. Amen. Hallelujah. O, ano sabi dito mga kapatid? She wanted to give her best. Amen. She wanted to give her best. Yung babaeng ito ay talagang yung pinaka-the best ang kanyang ibinigay. Eh, di ba, yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, ang binibigay nila yung pilay. Di ba? Ayaw ng Diyos yun. Naalala mo yun, ang Panginoon pupunta sa Jerusalem? Di ba? Anong sinakyan niya? Yung asno, Asno. na kung saan Pinakabata. wala pang sumakay. Pinakabata. At pinakuha ng Panginoon yung asno na yon doon na kahit dinagparang sabi ng mga chismus at mga marites. Bakit ganun? Di nagpaalam ang Panginoong Isus, pinakuha lang sa amin yung at pinakuha sa mga disciple niya yung asno. Bakit di siya paalam? Diyos pa naman na siya. Sa uli ko kasi niya. Si Jesus nga may-ari ng asno eh. Amen. Oh. Si Jesus yung may-ari ng asno, kaya hindi niya pinaalam doon sa may-ari. Yung asno ay virgin na virgin yon. Wala pang nakasakay doon. Amen. Amen. Ganun ang gusto ng At Diyos mga sinadya kapatid. niya. Yung Yung pinaka-the asno, best. Kumbaga, Ah? batang bata. Si pinaka-the best. Kasalanan. She Maghatid sa kanya. She doon sa wanted kanyang to give her best. huling Kapag ang pinaka-the best ang ibibigay mo sa Diyos, malaki ang gantimpala noon. Amen. Pero kung ang ibibigay mo sa Diyos, duling, pilay, tapos di mo man lang pinaliguan, yung manok, o yung inaalay mo sa Diyos, wala. Tatanggapin siyempre ng Diyos yun, pero hindi mo alam yung gantimpala ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Diyos yung the best. Yun. Kaya nirebuke niya yung mga nirebuke niya dito yung mga sabi sa kaya ating number 4.
She did what she could for Jesus. Verse 6. Amen. Verse 6. Sabi sa verse 6, Siya, pinakagat. ngunit sinabi ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Tama mga kapatid ha? Tayo na. Bakit niyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha. At anumang oras na inyong ibigin ay magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo makasama sa habang panahon. Ano sabi ng Panginoon? Mabuti Ang kanyang ginawa. ang ginawa niyang ito sa akin. Oh, di ba sinabi niya yung mga Parisiyo tapos yung mga Marites na mabuti daw ang ginawa niya, ang ginawa ng babae sa kanya. Amen. Her motive was right. Amen. Ito naman ang mga Marites na ito, yung mga Parisiyong ito. Sayang. Sayang naman, nakalita naman yun. Sa susunod, abangan natin siya para bago siya umakyat doon kay Pastor, tingnan mo na, inspeksyonan natin siya yung kung magkano bili niya ng alabastro na yun. Di ba? Hati-hati na lang natin. No, di ba? Ganyan yung mga Parisiyo. Di ba? Sayang kasi, sayang. Bakit? Kasi yung babae na ito kaya niyang ibigay yung the best. Pero itong mga itong mga chismoso na ito, hindi niya kaya ibigay. Her act was unselfish. Unselfish. She acted out of compassion. Di ba? She acted out of compassion. She knew that he had come to die. Alam kasi ng babae na ito na si Jesus malapit nang mamatay kasi inuhuli ng si Jesus eh. Malapit na mamatay. Kaya gumawa ng paraan yung babae, yung pinaka-the-best na ang ibinigay niya sa babae ay sa Panginoong Isus. Kasi minsan na lang. Alam mo, ito ang ginawa ng babae. Pagdating doon sa Panginoong Isus, hindi niya na ibinigay doon kung kanino. Sister Mare, ito yung ibibigay ko din sa Panginoon. Babasagin ko na. Hindi na siya nagsalita, babasagin ko na. Binasag niya. Siya mismo nagbasag. Dahil pag sinabi niya kay Sister Mare, sasabi naman ni Sister Mare kay Sister Joy, Sister Joy, napakamahal na pabango na yun. Ano sa palagay mo? Sabi naman Sister Joy, ate, kausapin natin si na huwag basagin. Sayang. Di ba? Ayan yung mga nangyari mga kapatid. Kaya, yung mga handog nyo, hindi pinagpapala ng Panginoon. Bakit kasi? Gusto nyo pong malaman kasi. Malaman ng iba. Diba sabi? Sabi nga, kapag nag-abuloy ka ng kanan, huwag mo ipaalam sa kaliwa. Amen. Ang blessing talaga nasa Panginoon mga kapatid, yung ang Diyos ang nakakikita, hindi kapwa natin tao. Amen. Amen. Hindi masasayang yon. Ang blessing, ang bigay, ang mga handog natin sa Panginoon, hindi masasayang yon. Kaya ang ginawa ng babae nito, hindi na siya nagsabi doon sa mga Parisiyo na yun, mga tataas ng ranggo na yun ngayon. Yung pabango ka na yun ay pabango, 1 taon ko pinaghirapan to. At ibibigay ko lang dito kay Pastor. Huwag kayong angal ng angal ha. Walang sinabi yung babae ng mga kapatid. Sabi niya, she acted out of compassion. Amen. Di ba? She knew that he had come to die. Alam niya ang mamamatay ng Panginoong Isus. Kaya nga, di ba sabi ko sa laging preaching ko, kapag ang kamag-anak niyo may sakit, at naging halo na, umuwi na kayo, Pilipinas, umalik na lang kayo. Pag naging halo na. Pero kung patay na, kahit di na kayo umuwi, patay na yun eh. Yung naging halo, bakit? Yung naging halo, pwede pang mabuhay yun pag nakita ka niya. Nahawakan mo sa kamay. Sumunod ka sa aking panalangin. Diba? Napasunod ko sa panalangin. Nakatanggap siya ngayon sa Panginoon. Patay na, wala na. Yung buhay pa. Kaya kapag ang may sakit, nagsabi sa iyo may sakit, tulungan mo na siya. Para siya'y gumaling sa Panginoon. Amen. Pero kapag tinulungan mo siya, ay paano magkano kayang kapaong? Pero alam ko parang pero nata sa insurance sa Lorenzo ba yun? Insurance. Pero yata insurance. Huwag na tayo magbigay. St. Peter. Mayaman naman yata yun. Namatay na yun Hindi ba? Diba? Kayong mga kapatid. Ang napakalaga yung buhay. Kaya kayong mga ina ngayon, makakatanggap pala kayo ng chocolate, Sister Nell. Di ba?
Sa Del, saan mo lagay chocolate? Mamaya nagbigay sa ila. Di ba? Maliit man na bagay, Yes. basta nalunok mo. Amen. Sigurado yun. Iyon na yun, yung pabango na ibinuhos ng babae sa Panginoong Isus. Nakatikim ka rin. Amen. Di ba? Blessing mga kapatid. Hallelujah. Tapos tayo kapatid, alauna na no. Oh, gusto pala. Napahaba yata ang gawa yung ano natin. Masarap pa naman makinig. Tatapos na tayo mga kapatid. Iyan natin ang sarili. Conclusion. This woman set a good example. Ha? Set a good example. Rewards attend her sacrifice of love. What will you do with what you have for Jesus? When? Kailan ba, mga kapatid? Amen? Gagawin may gawin sa Panginoon. Amen. Yan na natin mo sarili. Tayo mag-pray mga kapatid, manalangin. At awit-awit ng worship team natin.